Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito hong Pulse Asia, aka Pulse Asia. So ito ho yung isa sa mga ebidensya na kung saan ay merong naganap na pag-amin na, nababayaran pala ang pa-survey nila. Alright, at makikita niyo yung post na to kay Yayam Dizon. So shoutout sa kanya. Okay. So ito yung recent na survey, May 6 up to 9, na kung saan ay sinasabi, kalahati daw po ng mga respondent representing the Philippine population, di ba? Na mga Pilipino daw, no? Ay hindi po sang-ayon doon sa paghain ng impeachment case kay Sara. And then 26% lang daw po yung sang-ayon at yung 21% ay hindi po masabi. Ganon din dito. So yung pagkaka-aresto ni Digong, 58% daw hindi sang-ayon, 16% hindi masabi, 26% sang-ayon. Ganon din dito sa survey na to, ito yung mga magkakasabay, yung trust rating, awareness and trust rating ni PBBM at saka ni Sara. Tignan nyo naman. Tsaka ni Digong. Isipin nyo talagang silang tatlo ang subject ng trust rating. Si Digong kasali pa na mayor, newly elected mayor at nakakulong pa. Partida yan, 99% lang. Hindi pa lahat ng Pilipino nakakakilala sa kanila. No? Pero ang kanilang mga pagtitiwala sa kanila, napakalalaki. Lalo na kay dating Pangulong Duterte. Yun ang buhay na survey na yan. Ang lakas mong gago Diba? Trust rating, blah, blah, blah. Yan. So, hinanap ko po yung post na ito ni Yayam Dizon. Ito. Hinanap ko yan. So, I use the title and this is what I have found out. Yung actual na article po. No? Sabi dito, that was the year 2000. Pulse Asia head admits Aventahado paid 620,000 pesos for impeach survey. Post po ito o artikulo po ito na sinulat ni Marichu A. Villanueva. Ito. Professor Felipe Miranda. Ito yung founder admitted yesterday, so nung 9 ng Disyembre, yesterday, that a presidential advisor paid his polling firm, no? Sabi, ito raw pong si Professor Felipe Miranda ay umamin kahapon na itong isang presidential advisor ay nagbayad sa kanyang polling firm or survey firm ng halagang 620,000 pesos para magsagawa ng isang controversial opinion survey sa Metro Manila o ng mga taga Metro Manila. Na that showed President Duterte yung pagtanggap, no, is a survey yung kung tanggap ba ng mga Pilipino, mga taga Maynila ang impeachment, no, yung impeachment trial ni Erap. Sabi, but Miranda, chief of Pulse Asia, said he did not know if government money was used. It doesn't matter if it's government money or personal money o out-of-pocket ng tao. Ang importante dito, panayang sabi ninyo, non-commission survey, pero kasi tanong na nga lang paano kayo nakaka-survive? Di ba? How you guys survive? Ito yung mas dinudumog ng taong bayan, itong mga ganitong surveys, di ba? Tapos wala kayong kinikita. Sabi ba, he said presidential advisor for flagship programs and projects, Robert Aventahado, told him a pro-Erap group commissioned the survey. He also said Aventahado paid him with a check for the Palace Commission survey last December 4. Booking. So, hindi ho totoo na non-commission survey, na walang bayad, sa proactive. Ginawa nila ito para makuha ang pulso ng taong bayan. And again, wala rin naman po tayong katiyakan na talaga po silang nagsasurvey. Saan po sila nagsasurvey?
'Di ba? At paano sasabihin na yung mga Pilipino, tawag dito, um, kalahati sa kanila. Yung respondents nila is mahigit na 1,000 katao lang. 'Di ba? So hindi po pwedeng sabihin na that's for nationwide. Mas katiwa-tiwala pa yung mga Kali survey kasi talagang humaharap sa tao at pwedeng sabihin na yung lugar, itong kalye na ito, itong barangay na ito, na survey at ito ang lumabas sa kanilang survey. 'Di ba? Ito yung kanilang saloobin. Oh, 'di ba? Kaya isa pa yung nakaraang halalan, 'di ba? Ano resulta? Mas sinurvey nila yung mga tailing na mga kandidato. Langiya, nanguna. Tapos yung mga nangunguna lagi sa survey, hindi pa nga nanalo, 'di ba? Si Ben Tulfo. O hindi pa nanalo, nalaglag pa. Langiya. Tapos tawag diyan, gagamitin na papaniwalaan ng mga tao, 'di ba? Kaya dapat tama naman po talaga. Yan talaga. False, 'di ba? False Asia. Laging sablay kasi hindi nagsu-survey eh. Nagsu-survey ano lang kung siguro as para lang pumabor doon sa kanila. At saka kung titignan ninyo ito sa sa Wikipedia, yung Pulse Asia, may kita nyo doon kung ano yung naging papel nila noong panahon ni Duterte. Natin Wikipedia. So Wikipedia ko nakita yan Pulse Asia. Parang nagbago na yung laman Kailan? Oh my God, the page was edited May 26. Kaya pala sabi ko nagbago. Ito, pakita ko sa inyo. Are. Yan. Ito, Pulse Asia. Founded by Professor Emeritus Felipe Miranda. Since 1999 po yan. So a year later, na-commission siya para mag-survey nung ERAP impeachment nun. Ito. In 2000, co-founder Emeritus Miranda did admit that the presidential advisor for the current administration had paid over 620,000 pesos to conduct an opinion survey. And then, Richard Gordon din, dinimanda niya si Pulse Asia at si Social Weather Station. Isa lang ang founder niyan. The other leading political polling firm in connection with his poor showing in pre-election surveys in which he was listed as candidate for president. Gordon explained that surveys served no public purpose except to rob the people of their right to be able to engage in a mental exercise, blah, blah, blah. Diba? Yung kay Duterte, nandito pa. Ito. In 2016, Pulse Asia was also tagged as a propaganda tool by several anti-Duterte organizations and newspaper columnists due to its regular release of surveys that seem to improve the optics of the Duterte government amid ongoing crisis and social unrest resulting from corruption scandals and gross ineptitude. Despite the controversy, however, Pulse Asia has regularly delivered its Ulat ng Bayan surveys, even if this showed high approval and trust ratings for Duterte among the Filipinos. Various hypotheses have been advanced to explain the continuing ratings of Duterte in such surveys. Diba? So, talagang mako-question mo nga.
Kasi mismo yung mga columnist napupunan na rin yung yung Pulse Asia na yan. At saka isipin niyo yung timing ng paglalabas, di ba? Magsisimula ang impeachment, yung impeachment court sa June 2. Tapos lalabas nila yung survey na yan, di ba? Na hindi naman din, alam nyo, ganito lang yan, para matest po natin kung totoo yung survey na yan, i-identify nila yung mga sinurvey nila. Hindi naman po ikamamatay nila yan di ba? Hindi naman siguro. Ilagay nila yung pangalan, magpangalam sila. Kasi pag kami nagsisurvey, kita ang mukha ng tao. Di ba? Pwede silang lapitan ng kapitbahay nila, tanungin, bakit ka sumagot ng ganon? Di ba? And anytime, di ba, they can defend the response. So po pwede rin yun Ilagay nyo, 1,600 yung sinurvey namin. Ito yung mga pangalan nila, di ba? Tapos kung dapat tinanong rin nila, willing ba kayo na kontakin kayo sa social media for verification and survey kayo? So pag ginawa po ng mga survey firm yan, simple lang yan para hindi po masabi na naglabag sila sa Data Privacy Act of 2014. Simple lang Kunin ninyo yung approval nung in-interview ninyo na ipopost namin ang inyong mga pangalan at yung SOCMED ninyo na pwede nila kayong tanungin kung totoo ba na nakandak yung survey. Diba? Ganun dapat. Tagal na tayo pinaglololo ko ng mga to Mabuti na lang nandiyan pa sa wiki at saka yung nandun po sa article. Diba? Na tumatanggap nga talaga sila ng bayad. Yan, shoutout kay Mel, Lagindin, kay Papa Mel. Diba? Tama nga. Tama, mga fake news talaga, diba? Kaya ginagawa nilang hanap buhay ang kasinungalingan at mind conditioning. Ala naman po yan kaibahan sa fake news. That's correct. That's a mind manipulation yung ginagawa ng mga ganyang surveys. Kasi isipin ng mga tao na nagtatanong, ano kayang reaction ng ibang mamamayan tungkol dito? Tapos makikita yan, kalahati pala ng mga Pilipino, ayaw yung paghahain ng impeachment kay Sara. Pero kung hindi na po titignan yan Ilan ba yung sinurvey? Hindi yan titignan. Titignan na lang doon yung ilan yung sinasabi na figures. O ilan yung sinasabi ng figures. Diba? Yun ay mapagbabasihan ng kanilang desisyon. Ganon nila minamanipulate May history na commission, maliit lang ang sample, tapos 2.8 lang margin of error nila yung survey na yan. Panloloko na yan. Election pa ba? Niloko lang tayo ng Duterte para sabihin kahit ganyan nangyayari, feeling sila pa ang inaapi kasi mas marami pa sa survey ang gusto sila. Wala na kayong maluloko. Ng FDS kayo. Ganoon lang talaga. Sa survey nakakapit kasi talaga naman. Ang mahirap lang pag maraming mga Filipino nagpapaniwala. At yan ang obligasyon ng ating pamahalaan. Diba? Isiwalat yan, sagutin every surveys ng mga ganyang ginagawa. Lahat yan sagutin nila, lahat yan barahin. I-booking, sirain yung integrity ng survey firm. Kung talagang sira naman, ilabas. Patunayan na yan ay nababayaran. Diba? Dahil hindi tama na mamanipulate ang opinion ng taong bayan. Kasi yung manipulated opinion or manipulated public opinion could lead into chaos. Kaya mauuto yung mga yan na lumabas sa kalye, makipaglaban ng wala namang kapararakat, na hindi naman dapat karapat dapat ipaglaban. Diba? Sayang, kawawa yung taong bayan sa ganyan. Kaya mabuti na-expose yung mga yan. Mga surveys, ganyan.